Ohan na yung iba. Grabe. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ayan, sabi ni Senator Panfilo Ping Lacson, nagalit na po ang Diyos. Ayan, dahil sa grabeng korupsyon sa issue po ng flood control projects. Actually, hindi lang sa flood control projects po, mga kaibigan, marami, ha? Ayan, sa DOH lang. At marami pang iba. Ayan, talagang ang daming corrupt. Sigaw natin noong kampanya, kung walang corrupt, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Kaya nagrally na kahapon, mamaya. Di na ba narinig, dinig ng bayan na galit, himig ito ng Pilipinong di muli palulubig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaraw, at mga pusong nagtindi ay magliliyak. Ikaw ba'y makikibagan at hindi matutuwag? Nagisingin ang mga panatikong bingit mulat. Kasinungalingan labanan hanggang mabuwag. Di na ba narinig, dinig ng bayan na galit, hiling ito ng Pilipinong di muli palulubig, dudurugin ang dilim, ang araw ay mag-aaraw, at mga puso nagtimpi ay magliliyak. Pero nanawagan po ang hepe ng kapulisan. Abay, kanina si Apo General Insyong. Insyong Nartates, nanawagan na sa 2x2 kanina. Ha? Ayan, maging mahinahon po, mahibigan sa mga rally na sinimulan na kahapon sa EDSA. Ngayon, ang tawag nila Black Friday Rally. At bukas, Sabado, ayan, itatapat naman sa birthday ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At hanggang September 21, ang anniversary ni Marshall. Ayan. Anniversary po ng deklarasyon ng Marshall noong September 21, 1972 ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. At marami po mahabigan na ayan, sabi ni Sec John Vic Remulla ng DILG, hindi naman nila hahayaan na bagamat pailaran ang maximum tolerance
sa mga kilos protesta, hindi naman nila hahayaan na matulad po tayo maibigan sa bansang Indonesia at Nepal na sinunog na yung kanilang parliamentary building. Ayan, nagsunog na mga bahay na opisyal. Ayan, kaya tuloy dito mga kaibigan yung ilang opisyal, Chairman George Garcia, ayan, na maraming properties, yung mga kanilang unexplained wealth. Ayan, abay binababantayan ng maraming security ngayon, security guards. Iba naman, ayan, yung mga kanilang mamahaling sasakyan. Ala na sa kanilang mga bahay, ipinatago na po. Talaga naman, ayan, natatakot na rin sila sa kanilang mga sa kanilang kagagawan. Daming bayan. Magandang umaga Pilipinas, ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay pambukad natin si COMELEC Chairman George Garcia. Ayan, alamin nga natin kung kailan ba niya ipapatawag ba sa COMELEC itong contractor na si Lubiano, yung umami na nag-donate ng 30 million pesos nung kampanya para kay Senator Chis Escudero. Chairman George Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo, sa ating po mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Chairman, sir, kailan niyo po ipapatawag itong si Lubiano? Sa September 24 po, alas 10 ng umaga, pinatawag po siya ng aming Political Finance and Affairs Department. Ito po kasi ang opisina namin na nag-iimbestiga doon sa mga sose ng mga kandidato at minarapat na maliban sa kanyang pagsagot ay ma-personal din na ma-confront niya yung mismo akusasyon, aligasyon sa kanya. At the same time, maipaliwanag po niya yung kanyang panig, ganun. At bagamat, siya po naman ay nagtistigo na sa mababang kapulungan at nagsabi nga na siya mismo ay nagbigay ng donasyon, kontribusyon sa isang kandidato for senator. Paano po si Senator Escudero, Chairman, sir? Ipapatawag din ba? Lalo't inamin na niya na tumanggap nga siya ng campaign fund mula kay Lubiano. Yes po, Sir Lakay Deo, sa susunod po, yun naman pong kandidato ang amin pong ipapatawag. Para din po doon sa mga kandidato doon sa involved sa 52 contractors naman, na hiningan muna namin ang DPWH ng kumpirmasyon, sertifikasyon na yung mga contractor na ito ay sadyang mga public works contractors. Kasi nga po may posibilidad naman, Sir Lakay Deo, na baka naman hindi pala public work or public works contractor yung mga yan, baka naman kontratista pero sa pribado, kung kaya hindi po mako-comply yung provision ng Omnibus Election Code. Pero dito po sa inyong nabanggit, si Mr. Lubiano, dahil nga sa kanyang pag-amin at pag-amin din po ng dating Senate President, na sila ay nakatanggap naman, itong isa naman ay nagbigay, ay hindi na po namin minarapat na hingin pa yung sertifikasyon at konfirmasyon mula sa DPWH. Bawal ba talaga, Chairman, sir, ang tumanggap ng campaign fund kahit kanino galing? Sa ating pong Section 95 ng Omnibus Election Code, bagamat, Sir Lakay Deo, ito ay 1985 na batas, ay ipinagbabawal po ang mga kontribusyon, donasyon mula nga sa mining companies, mula sa mga kumpanya na may mga prangkisa, mula sa pamahalaan, mula sa mga public works contractors, service contractors sa pamahalaan. So, siyempre po, ang una muna namin dapat establish ay talagang number 1, kontratista ba sila? Number 2, sila ba ay mga public works contractors? At number 3, sila ba ay sadyang nagbigay doon sa mga kandidato, partido politikal at party list. Sa kahuli-hulihang paragraph naman po ng Section 95, Sir Lakay, ay may nakalagay na yung mismong nag-solicit o yung tumanggap ay liable naman din sa nakatulad ng kung ano yung liability nung mismong nagbigay ng mga contractors. So pati mga malalaking negosyante, Chairman, sir, na siyempre may mga negosyo din sila sa gobyerno, ayan, may mga deal sa gobyerno, ay bawal din po mag-donate sa mga kandidato. Sapagkat ang purpose po talaga ng ating batas na yan ay upang mapigilan yung influence peddling, yung bang kaya pala nakakakuha ng mga kontrata sa pamahalaan dahil nagbigay, nag-donate. Kung kaya itong 2025, minarapat natin, Sir Lakay, for the first time sa kasaysayan ng COMELEC na nilathala na natin sa COMELEC website yung pong sose ng mga kandidato, national man or local. Kung i-implement natin ito ng mahigpit, Chairman, sir, baka maubos opisyal natin mula presidente hanggang barangay kapitan.
Alam niyo po nung aming nire-review yung SOSE ng mga kandidato mula presidente hanggang sa baba sa lokal, lalo na po itong 2022 dahil ito po yung medyo naging controversial eh. Of course, may mga nakita kami sa national candidates, sa local hanggang governor, vice governors, meron din. Pero doon po sa mga iba, lalo pat halimbawa yung kongresista, hindi po ganun kadami. Sapagkat siguro nga dahil maliliit lang ang required na gastusin ng mga local kasi 3 piso per registered voters lang po tayo eh. Kung tutuusin, maliit po yun at hindi pa nai-increase kahit kailan dahil yung pa rin at hindi nagbabago ang ating batas patungkol dyan. Ayan, ma-implement kaya natin to ng mabuti, Chairman Sir, kasi open secret naman na yung ibang malalaking negosyante, diba, pagka tumakbo isang presidente, pagka malakas-lakas may mga nagdodon ng 1 milyon, meron pa nga nababalitang bilyon. Although na mahirap patunayan, Chairman. Alam niyo po, Sir Lakay, ito po yung pagbubukas mata at kaisipan sa ating mga kababayan, sana po sa ating mga mambabatas. Opo. Na meron po kasing loophole yung ating mga batas. Halimbawa po, Sir Lakay, Yes, sir. sabi po nung kaso ng Peñera versus Comelec, ayan po yung kaso ng Peñera versus Comelec na hindi ka pa kandidato, yung po yung tinanong nyo sa akin dati, hindi ka pa kandidato, maliban na lang kung ito'y nagsimula na ang tinatawag na election period. Ibig sabihin, kung nag-file ka ng kandidatura noong October sa Lakay at pagkatapos ang campaign period ay magsisimula pa ng February nung susunod na taon, ibig sabihin lahat ng tatanggapin mo, lahat ng gastusin mo mula October, November, December, January ay hindi mo kinakailangan i-report sa SOSE and therefore kahit bilyon-bilyon yan ay wala pong violation dahil walang premature campaigning. Ganon pala. So dapat kung magdo-donate ibigay na mag-solicit na before campaign period, Chairman. Parang ganon. Yun po, parang ganon po. Pero again, sa ating pong pagtingin, maaaring legal. Pero siyempre sa mata ng ibang mga kababayan natin, parang may mali din naman doon na oo nga, inaalaw nga yan, sa technicality, hindi ka makakasuhan. Pero parang ang sama naman nag-file na ng candidacy. Pagkatapos hindi pa pala kandidato and therefore makakaligtas. So yan po sana ang ating ipursige na madami pong butas yung batas natin, lalo pat may mga magagaling na abogado, kaya makita yan. Para naman sa mga susunod nating mga halalan, hindi po maabuso at magamit yung mga loopholes na yan. Kasi alam mo naman, Chairman, lalo mga tumatakbong presidente, 2 years, 3 years ang kanilang preparation naghahanda na. Ayan. Di siyempre Lakay, na rin. Ang 2028 elections po natin, Sir Lakay, ay isang magandang paghahanda ito. Itong mga nangyayari, magandang paghahanda patungo sa 2028 national and local elections. Ayan, alam natin na Chairman Sir na minsan ito ang isang cost din ng corruption sa gobyerno dahil paano gagastos yung kandidato na bilyones, 1 milyon, magkano lang ang sweldo, kaya ang nangyayari babawiin sa corruption. So ano kaya ang dapat gawin dito, Chairman Sir, para maiwasan natin yung mga ganito? Dapat bang magtakda o suportahan ng gobyerno, magbigay ng yung budget ba para sa campaign fund ng mga kandidato? Yung po yung isa sa magandang proposal dati na dapat sana ma-revive yung tinatawag na yung bang campaign finance law na kung saan ang pamahalaan mismo ang nagbibigay ng support at hanggang doon lamang ang pwedeng magastos. Kaya lamang ito po naunsami, hindi po naituloy dyan sa ating pong kongreso. At siguro nga po, Sir Lakay Deo, maganda mapag-isipan siguro hindi nakakatawa po yung 3 piso per registered voter o kaya naman 5 piso per registered voter. Aminin na po natin, mga kopong-kopong pa po yun Hindi na po makatotohanan. Isipin niyo po, 10,000 ang botante nyo. I-time stream mo na lang yon sa 3 piso per registered kung ikaw ay may partido, 30,000 lang po yon. Ang 30,000, hindi naman po dahil sa ating present reality, isang araw lang po magagastos yung 30,000. Ang sabi, 3 piso per registered voter sa mismong campaign period. In which case, 45 araw sa lokal, 70 araw naman sa national positions. So dapat po, Chairman, amyendahan o gumawa ng panibagong batas tungkol sa halalan? Yes po, dapat po, Sir Lakay. At again, kahit po yung aking sinasite na Section 95 ng Omnibus Election Code, yan po ay 1985 pa na hanggang ngayon ay naandyan pa sa ating mga batas at kinakailangan ito po yung ma-revise, mapag-aralang mabuti, mapatibay upang hindi makitaan ng butas at maabuso ng mga kandidato o tumatakbo. Anong penalty nga pala, Chairman Sir, itong mga nagbibigay ng campaign fund? Ayan, tumatanggap. Disqualification ba yan? May kasama bang kulong yan, Chairman?
Tama po, doon po sa mga kontratista, ay yung mga opisyal ng mismong companies or korporasyon, sila po ay pwedeng kasuhan ng tinatawag na election offense. May 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Samantalang yung tumanggap naman po na kandidato ay o kaya sa partido politikal, yung mga opisyal doon ay pwede pong makasuhan din ng parehas na kaso, 1 hanggang 6 na taon at may karampatang perpetual disqualification to hold public office. Anong mangyayari kay Senator Chis ngayon, Chairman? Inamin niyan tumanggap siya ng campaign fund. Alam niyo po, ayaw ko munang pangunahan Sir Lakay, yung pwede maging disposisyon ng komisyon. Bagamat, may narinig po tayo ang sabi po nung pagdinig doon sa mababang kapulungan nung mismong kontraktor ay ibinigay niya ito in his private capacity. Ibig sabihin, hindi niya ginamit ang kumpanya, pero bilang isang pribadong tao na kaibigan yung mismong kandidato, kaya siya nag-donate o nag-contribute. I-declare ba ni Senator Chis sa kanyang SOSE, Chairman Garcia, sir? Yung donasyon na yan. Yes po, nakita po namin ito po ay nagkakahalaga ng 30 million pesos. Na-reflect naman po at nandun din yung pangalan ni Mr. Lubiano sa SOSI po ni Senator Chis Escudero. At least i-declare. Opo, at hindi naman po ginamit, in all fairness, yung pong pangalan ng kumpanya o construction firm. Kaya po yun ang kanyang pinapanindigan nung nagbigay na ito ay ibinigay in his private capacity at ito daw po ay personal na pera niya. Ayan, siguro huwag nyo na masyadong higpit yung implementation na Chairman Garcia, sir. Baka maubos sa opisyal natin. Hindi po. Siyempre, yan ang batas at wala pong choice commission ang COMELEC. Kaya, at in fact po, nagmoto proprio tayo dito, Sir Lakay. Hindi po kami inubligan ng kahit na sino. Nagmoto proprio tayo upang makita naman ng mga kababayan natin na pinapatupad po natin ng tama ang ating mga batas. Chairman Garcia, sir, maraming salamat po. Magandang umaga. Happy weekend, Chairman. Magandang umaga po, Sir Lakay. Mabuhay po kayo. Magandang umaga. Mabuhay pa kayo, mga kaibigan. Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Sabi ko sa inyo, mga kuya, mga ating pagka in-implement ni Chairman Garcia ng COMELEC yung yung pagpaparusa sa mga tumanggap ng campaign fund, sabi ko sa inyo mula presidente hanggang barangay kapitan walang matitira. Lahat naman yan, may mga tinanggap karamihan naman dyan. Sabihin natin 99%. Siyempre, lalo yung mga tumatakbong presidente. Di ba, kilala naman natin yung mga may mga interest dyan na nag-donate ng bilyones pa. Mahabigan na thank God it's Friday. Marami tayong isa ngayong araw ng Biyernes. At kailan ba Apo birthday boy? Ayan, naimbang bigat Apo kan naragsak nga panagkasangay mo into no bigat. Ayan. Kaya lang kinantahan na ng pada-pada kahapon DJ Batak Ilocos no Idikalman. Ayan, ilan taon na ba, Apo? Ayan, 66, 67. Ilan taon na ba si Pangulong Marcos bukas sa UL? Ayan, 70 na ba siya? Ayan, 68. Ayan. Anyway, pero yung kanyang birthday niya bukas sasalubungin ng Tindig Pilipinas ng protesta sa EDSA Shrine. Talaga naman. Anyway, makalma lamang po mga kuya, mga ateng sa mga nagrarally dyan. Alam natin galit tayong lahat. Ayan, lahat po galit. Dito sa mga nagsasamantala ng urakot sa pondo ng bayan. Sana mabilis yung 1957 si Pangulong Bonget. Ayan, so 68 na siya ngayon. Ayan. Tatlo po ang bubuo dun sa independent body, ha? Ayan. Lumalabas po ang pangalan ni of course si Babes. Babes. Dating DPWH Secretary Babes Singson. Ayan, si Apo Justice. Ayan, ang anak ni Paway Ilocos Norte. Ayan, retired Supreme Court Justice Tony Carpio. Ayan. At lumalabas din ang pangalan ni Justice
Estela Suarez Perlas ng Silangan. Apelyido niya ni Justice Estela. Akala ko to Estela Suarez Kimbo. Ayan na, Justice Estela Suarez Perlas Bernabe. Ayun naman pala ha. Abay, bilisan nyo. Kaya lang nag-decline na yata si Justice Estela Suarez Perlas. Ayan, na mahirap nga naman ha. Anyway, mahabigan, marami tayong ma-report. Sandali lamang, ano ba ang latest, ha? Nauna na yung mga anti-riot police sa EDSA kaysa magra-rally, ha? Anyway, Mr. President, ayan, kumusta pa kayo? Nasakit ti ulo, ya po, ha? Ado ti problema iti pagilian. Ayan. Ay, nako talaga. Pero dapat talaga mag-sample, Mr. President. Ayan. At least itong si Secretary Vivencio, ayan, Vince Dizon, ha, ang bagong DPWH Secretary, abay, nag-file na po kahapon mahabigan ng kaso, ayan, sa Ombudsman. Ilang opisyal yung kinasuhan ni Secretary Vince kahapon, ha? 4 na contractors at 20 opisyal ng DPWH. Grabe, ano ha? Daming bayan. Well, sana nga may maparusahan. Ayan, nako talaga, ha? Abay dyan sa Senado at Kongreso. Ang dami rin. Pero bumabaha nga ba ang pera ngayon? Daming bayan. Babalikan natin ang latest mula sa Malacanang. Miss Let, ang Pangulong Marcos ba bumalik na ba sa Malacanang o andun pa sa Batak, Ilocos Norte? Kaya lang itong si prodigal sister talaga, ha? Ayan, si Manang Aimee lang ang absent kahapon, ha? Doon sa anibersaryo ng kaarawan ni Apo Perdi. Ilang taon na dapat? 108 na ba ang 108? Ilang taon ba ang Apo Marcos? Ha? Ayan, Malu, ayan, ha, 108 kahapon. Ayan, mas matanda pala siya kay Manong Johnny, ha? Si Manong Johnny parang hotel lang, 101. Daming bayan. Gusto ka na, Manong Johnny, naimbag nga bigat, Apo. Abay, yung problema mo, problema namin, problema ng bayan, Manong Johnny, sagutin mo. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Hindi happy ang bayan, Manong Johnny, ha? Ayan, what is happening to our country, Manong? Daming bayan. Babalikan natin ang mga reports. Standby, Let. Ano ang latest sa Malacanang? I-announce ba ng Pangulong Marcos yung composition ng independent commission na mag-iimbestiga dito sa abay. Ang iimbestigahan daw po, mahabigan, pati yung mga nakalipas na taon, ha? Ayan, infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon. Ayan, at wag din natin kakalimutan, ha? Ayan, hindi lamang po sa DPWH, hindi lamang sa mga contractors, hindi lamang sa mga insertion ng ilang senador at congressmen, abay pati sa ilang departamento po ng gobyerno, pamahalaan, marami pa rin po ang korupsyon, Mr. President Noynoy. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Kumusta po kayo, CJ? Ayan, abay, Attorney Cornelio Sabaniago Jr. Ayan, kumusta po ang mag-asawang Diskaya? Oras, Justice, Apo Sam Gaeran. Ayan, kumusta po ang ano natin, ha? Application natin sa pagiging ombudsman. Ayan, abay pati itong si Chairman Felix Reyes ng PCSO, ha? Abay, may nagreklamo na huwag daw isali sa mga nominees. Ayan, dito sa pagiging ombudsman. Ayan, dalawa na sila ni Secretary Boying na may reklamo sa ombudsman na huwag daw isali sa mga nominees pagpipilian ng Pangulong Marcos sa susunod na magiging ombudsman. Daming bayan.
Bayan. Oras General Mista, Edwin Ernie, alas 8:36. Ang oras na yan ay Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas sa lahat ng mga viewers at listeners natin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. 104 days, Lakay. 104. 104 days na lang. Pasko na. Yes. Wow. Tatanggap na naman tayo ng bonus at saka 13-month, 14-month pay. Looking forward. Ang tagal naman mag-December. Oo nga. Ayan. Yun na lang Lakay yung magpapasaya sa akin. Ayan, iwan na nga yung flood control project na yan. Oo, kasi ang dami-dami nating issue ngayon sa bansa. Bahala na si Lord sa kanila. Ayan. Yung mga Sabi nga ni Senator Ping, ayan, nagagalit na si God, si Lord. Ayan. Pero di ba pagka nung nagalit si Jesus Christ noon, di ba? Ayan, bumaha. Bumaha, diba? Lakay? Disaster. Ayan, sana yung mga involved sa corruption, flood control projects, gayahin si Judas. Ayan. Magbigti na lang kayo. Pero grabe yun Lakay, talagang ang kakapal ng mukha nung mga talagang involved talaga na akala mo kung makapag-malinis, ang linis-linis, nagmumumog ba kayo ng alcohol? Kaasar kayo. Ayan, sabi nga hindi natutulog ang Diyos. Yes, ayan, may karma din yan, antayin natin. Maraming paraan ang ginagawa ng may kapal para turaan po ang gumagawa ng hindi magaganda. Ayan. Pero tingnan mo na, batiin mo naman taga Bicol. Ay, Diyos maray na aga pala sa gabos ng mga kababayan ko sa Bicol Region, lalo na po sa mga taga Barangay Bautista, dyan po sa bayan ng Jubillar sa Albay. Ayan. Kumusta po yung mga, may flood control po ba tayo dyan? Nagtanong no? Bumabaha ba? Di ba binabaha din sa inyo? Ayan. Sa amin Lakay, ilog kasi lang yun. Ilog, So parang pagka talagang sobrang malakas lang, doon lang nagkakabaha. Umaapaw. Yes, Lakay. Na siya talagang nag-ano na yung dagat tsaka ilog nagsasalubong na sila. Naku, so yun yung reason ba't nagbabaha. Ganon ba? Anyway, alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Miss Let, ayan, papangalanan na ba ng ni Birthday Boy? May birthday pala niya bukas. Yes, advance happy birthday sa ating Pangulo. September 13. Magkasunod sila ni Apo Perdi. Ayan, hindi ba si Sarian si Madam First Lady Imelda Marcos? Kasi di ba Lakay pwede yun timing, di ba, kung kailan. Kaso baka hindi pa po pwede, pero kung araw lang, pwede yun Lakay Manang Biday, ayan, Manang Shirley Torrio, ayan, hindi ba si Sarian si Apo Presidente? Ayan. Feeling ko normal delivery Lakay. Hindi napili yung petsa Oo nga, ayan. Ngayon araw. kasi uso na yun Lakay. Oo, para sabay-sabay na. Tipid. Oo. Pero ngayon pong araw ng Biyernes, ang Pangulong Bongbong Marcos, si Birthday Boy, pangunahan ang paggawad ng parangal sa akala ko naman babanggitin na kung sino ang mga members ng Independent Commission Gusto nang malaman ng taong bayan Lakay Though may mga lumalabas na pangalan wala pang pinala. Kaya nag-decline daw si retired Justice Estela Suarez sa Perlas ng Silangan. Ayan. Hindi naman Perlas ng Silangan, hindi. Ano na? Ano ba last name niya? Bernabe. Ayan, ikaw talaga Lakay. Kakapalit mo ng apelyido, nalilito
tutuloy ako. Ayan, good morning, Justice Estela. Ayan, kumusta po kayo? Ha? At saka Lakay, yung binabanggit... Ang pangalan niyo ba ay halo kay Estela Suarez? Ayan. Mas matanda yata siya dun eh. Mas matanda si Estela Suarez. Ayan. Mas matanda ba? Nanay ni Richard Gomez yata yun eh. Ewan ko anyway. Pero Lakay, yung isang lumalabas na pangalan si Justice Carpio. Antonio Carpio. Ayan, anak ti Kaaruba. Ayan. Taga-Batak si Apo BBM si Justice Carpio, taga-Paway. Magkapit ba na magkapit ba na bayan sa rin Lakay, kaya lang kontrapelo. Kaya nga 'di ba yung lumalabas na pangalan niya kontrapelo siya dati. Ayan. Pero maganda 'yan ha. Ayan. Yan ang ginagawa ng dating Pangulong Marcos, yung mga kontra sa kanya. Abay kinukuha. Ayan. Yes. Yan. So, maganda rin yung ganun. Pero Lakay, ang damdamin ng bayan, ang sabi nila, sana hindi lang yung mga kontraktor na korap ang makulong. Dapat mayroon ding congressman o kung senador man na may sangkot, makulong rin. Ay, oo. Ayan. Dapat lang, ha? Dahil kasama naman talaga sila. Ayan, Kaya tingnan natin kung gaano kalalim ang gagawing investigasyon ng Independent Commission. Ayan, sana marinig nyo ang tinig ng bayan. Aba mga komrad, parang tunog international ito. Ayan. Anyway, pero yung mga magrarally man sa EDSA, makalma lamang po. Ayan. Pero may assurance sa ating DILG Secretary, John Vic Remulla. At si Apo General Insyong Nartates. Ayan. Hindi tayo magagaya sa Nepal at Indonesia. Hari nawa. Ayan. Ito na ang report latest mula sa Malacanang ngayong araw ng Biyernes. Ang Pangulong Marcos pangunahan ang paggagawad ng parangal sa natatanging agrarian reform beneficiaries. Arrest number 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay, Sister L, hanggang gabi ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes. Ngayong umaga ay pangungunahan ng Pangulo ang Gawad Agrario 2025 na gaganapin dito sa makabagong San Juan National Government Center sa San Juan City. Programa ito ng Department of Agrarian Reform na kumikilala sa natatanging agrarian reform beneficiaries, mga organisasyon, komunidad at mga institusyong katuwang sa pagpapaunlad ng agraryo at rural sector. Mamayang hapon ay dadalo rin ang Pangulo sa awarding ng Commission on Higher Education, United Student Financial Assistance System for Tertiary Education na gagawin sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. At mamayang gabi, panauhin si Pangulong Marcos sa opening ceremony ng 2025 FIVB Volleyball Men's World Championship sa SM Mall of Asia Arena sa lungsod din ng Pasay. Ang Pilipinas ang host ng 32-nation Men's Volleyball World Championship na nakaschedule mula September 12 hanggang 28 sa SM MOA Arena at SM Araneta Coliseum. Lakay? Kailan i-announce ng Presidente yung composition ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga flood control project? Ayun nga Lakay, kaya nandito kami ngayon. Umaasa kami na ngayon na sana. Ambusin nyo nga si Presidente, si Presidente mamaya, baka sakaling makuha tayo ng dagdag information. Bakit ang bagal-bagal na announcement, Apo Press Secretary Dave Gomez? Ayan. Tagal, nagbayag. Kahapon, akala namin ikasabay ng EO. Tapos sabi ay i-ano si Presidente pagkalabas ng EO. Kaya nakaabang din kami Lakay, kaso wala pa. So umaasa ulit kami na ngayong umaga. Ayan, bagamat yung schedule nga niya, gaya ng sinabi ko hanggang mamayang gabi Lakay. Bakit wala ang Manang Amy Marcos dun sa birthday celebration sa Batak, Ilocos Norte kahapon? Wala kaming nalamang dahilan kung bakit wala si Manang Amy dun Lakay.
Nakita ba yung bag niya? Gawa sa buhaya? Ay, ano ba? Korteng buhaya? Crocodile bag. Crocodile bag ba yun? Yung kulay brown. Hermes ba yun? Hindi lakay, nabili lang daw nila yun sa yung Sa sikat. Palawan? Hindi, yung ngayon online store, yung Temu. Doon daw nila nabili yun. Ganun ba? Oo. Akala ko Hermes na yan. Chinek ko lakay, parang kung mayroon ako nakita sa Lazada, may 1,300, sa Temu naman 2,000 plus. Ganun. Ayan, gusto magkaroon ng bag. May kilala kaming may alagang buhaya rito. Ayan. Literal pala na yung buhaya. Kuyang ayong Lorenzo, very illustrious. Ayan, kuyang, ha? Yung mga alagang buhaya mo, gawin nga natin bag yan. Kasi maganda yung... Ine-export kaya sa sa Hermes yung yung kanya buhaya mga niya, lakay, balat ng buhaya niya. Tapos pagdating dito, sobrang mahal na, no? Ayan. Pero makita mo, gamit ka mga artista, mga ganyan. Sharon, Hart, mga ganyan. Sila, syempre, mga artista lang kayo, mga Jenky. Syempre lang may mga endorsement kasi yung mga yan lalo na si Hart Lakay. Ay, oo. Endorser siya ng mga branded brands. Ganun ba? Yung mga Lakay imported. So, hindi karas ng campaign fund tsaka pork barrel niya. Ako, tingin ko Lakay hindi. Kasi noon pa siya talaga nag-i-endorse ng mga ganyan. Ayan, di maganda. Ayan. Katas ng yan Lakay, pag kanyang pagiging modelo. Okay. Di safe na si Cheese. Ayan. Okay, Miss Let, wala bang uy empanada si Presidente? Ayan, Mickey. Wala. Bagnet, masarap. Kasi may bawang tsaka sukang Iloko. Oo. Malalaman natin na ngayong araw at hanggang bukas dahil may salo-salo sa Palasyo Lakay. Nga pala, ha? So sa Malacanang ang birthday celebration bukas. Actually, ngayon Lakay ay may mga seniors na na dumayo sa Malacanang ngayon. So malaman natin mamaya kasi walang abiso kung ano bang meron. Pero nakita namin dun sa Palace Ground, may inihahandang mga Lakay, mga food, nang tawag dito, mga food stalls, mga ganyan Lakay. Ba't sa Malacanang? Baka pwede rin sa EDSA Shrine. Ayan. Sabi ng Tindig Pilipinas Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Ayan, kung ayaw niya magpainom sa EDSA Shrine bukas, di sagot ko ng Emperador. Ayan. mukhang ang binubuhay talagang tradisyon ng Presidente Lakay, binubuksan yung palasyo kapag may ganitong okasyon. Diba, ginagawa niya yun kapag kapag Pasko. Ngayon, ayan, pati sa kanyang birthday, mayroon na rin salo-salo. Ayan, dapat siguro baguhin din. Sino ba nag-a-arrange ng ganyan? Pwede ba multisectoral? Ayan, may sa youth, ayan, sa senior citizens. Oo, Lakay. Ngayon ay mga seniors yung nakita namin at bukas yata yung mga bata. At para masaya, isama rin yung mga leftist, ayan. Rightist. Ayan, ganun ba? Ayan, para masaya lahat. Ayan, At alam mo, ang dami-daming ngayon, napakulo ng mga dahil mukhang may nakita akong billboard kanina, Sister L, Miss Let, may kwento ko lang. Ha? Saan? Mukhang ang mga kongresista ngayon, mukhang naapektuhan ang kanilang pork barrel dito sa kontrobersya sa anomalya. Ayan. Mukhang lumiit na ang kanilang kita. Alam mo kung bakit? Abay, may alam mo kong kongresista, Sister L, nagsa-sideline na ngayon. Nang? Oo, ayan, para kumita. Ayan. Anong sideline niya? Magko-concert. Ayan. Taga Paranaque, congressman ng Paranaque. Ha? Talaga ba? Oo, laka-laka ng billboard. Sabi ko, ala na bang flood control project ito? Ala na bang pork barrel ito? Concert for a cause? Hindi. Ewan ko lang. Kung, basta nakita ko lang, concert ha? Ang pangalan, Congressman Brian Yamsuan.
Paranaque. Sabi ko, nabusan to ng pork barrel, mukhang maano na ayan, para kumita, nagko-concert na lang. Ayan. Anyway, napag-usapan lang. Friday ngayon. Kung magaling naman kumanta. Maraming gustong manood at marinig na kumanta, di ba? Teka, kumanta na yata ito sa isang birthday ni Apo Presidente sa Malacanang. Ayan, Anyway, sige, abangan natin. Okay nga rin, Miss Let, ayan, tutukan mo kung sino yung mga magiging members ng ng Independent Commission. Oo nga, Lakay. Ayan, hintay natin yung mga pangalan kasi nga, yun na yung inaabangan pagkatapos lumabas noong executive order. Oo. Para sa DZRH. Yes, Lakay. Lalo't nag-decline na yung isa, si retired Justice Estela Suarez Perlas. Ayan. Ayan nga, Lakay. Kaya mahirap pagbanggit ng mga pangalan kung hindi pa final. Ayan. Okay. Pati nga si Secretary Babe Singson, ano nga sabi? Ayan. Kahit nabanggit ang pangalan ko, di ko masabi kasi wala pa announcement. Lakay. Mahirap mag-assume. Ayan, hanggat hindi pa nababanggit, baka ma-snowpeak. Ayan, parang promotion lang yan. Mga appointments. Na-jinx. Baka ma-jinx. Okay nga, Ruth. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Sister, ito si Lat Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. At sandali lamang, Sherwin. Alam po niyo mga kuya, sa panahon ito na tag-ulan na naman, ha? Madami na naman ang nagkakasakit, kaya dapat ay maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo alaga ko sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. Ay, Doc Willie Ong, kumusta po kayo? Ayan, Doc Alan Racho. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class syempre yan. Pati sa gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, syempre, world class pa rin mga ating. Pero sa presyong abot kayo mga kuya, Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. Ayan, presyong Ilocano po, ha? Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Bagal mo. Lakay, kasi tinitingnan ko tong nabanggit mo kasi si Manang Aimee, nagpunta siya sa libingan ng mga bayani kahapon. Sa libingan ng mga bayani siya nagpunta. Yes, nandoon siya at kasama niya dito, Lakay, yung mga former, yung mga generals, cabinet secretaries, at government officials na nag-serve during time nung kanyang tatay ni Marcos Sr. Akala ko si VP Sara ang kasama niya. Ayan, hindi naman. Kasi ang mga Duterte ang naggagawa ng paraan para mailibing sa libingan ng mga bayani. Ang Apo Perdi Marcos Sr. Ayan. Kasama niya yung anak niya yata to eh. Sino? Yung medyo long hair. Yung model, si Borgie Manontok. Ayan. Hindi Manontok, Manotok ba? Manotok. Nanontok kasi. Ito naman sila, slow na naman ako. Friday, napapahiya ako eh. Naging bad boy din to si Gorgie Manotok noong araw eh. Kaya napaparali dyan sa BGC noong araw. Kaya hindi pa BGC ang pangalan niya. BGC na ba noon? Nanuntok yan eh. Kaya ang tawag Borgie Manontok. Ayan. Tinanggal yung N. Pero eto muna, mamigyan nga mo tayo ng pera. Aguinaldo, nasaan ba si Sherwin ngayon? Yes, Lakay, dahil ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may Rotonda, Coldesac. 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 Ayan, Coldesac, Barangay San Valley, Lakay, Parañaque City. At nagbabalik siya, Lakay, dahil andyan na naman. Mamaya, mayroon siyang pupuntahan, Lakay. Bakit? Dahil kung naalala mo si Lola Connie
ano nga lang, Cabrera. Di ba siya yung nanalo noong August 29? Yung cancer patient? Yes, yung former OFW lakay na naging biktima ng gyera at umuwi sa Pilipinas at nawala yung kanyang anak lakay. Yung naubos yung kanyang pinagtrabahuhan lakay na pera, kakahanap sa kanyang anak. Tapos may anak siyang PWD lakay. Mamaya lakay, pupunta dyan ang ninong Sherwin para bigyan siya ng 15,000 pesos lakay galing kay Senator Lito Lapid. Kanino galing? Kay Senator Supremo Lito Lapid. Ba't may flood control project din ba siya? Kasi kung naalala mo... Katas ba ito ng flood control project? Hindi raw lakay. O katas ng Batang Quiapo ito. Batang Quiapo raw ito. O kasi lakay, di ba nung una nagbigay ka ng tulong. Nagbigay din siya ng 5K nung una. Pero ngayon, dadagdag siya ng 15,000 para daw pampagamot ni Lola. Sigurado ba hindi insertion ito? Itatanong natin kay Senator Florante Rosales. Nakakaloka. Ako yung tinanong, malay ko ba? Si Ninong Sherwin muna. Ninong Sherwin! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, ayan, nasaan ka? Sino bibigyan mo ng aginaldo ngayon? Andiyan ka ba kay Lola Connie Cabrera? Asan? Naka-zoom lang kayo Ninong Sherwin. Sandali lang yan, sandali. Ito muna, yung winner natin. Ayan. Ito muna, winner natin. Mukhang agang marites to Brian Yamsuan, yung sessions with Brian Yamsuan. Ganun ba? Yung isang online na channel ni Congressman Brian Yamsuan. Kung saan nakikijump siya sa mga sikat na mga performers, pero may boses naman pala to si Congressman Brian, kaya naman pala magaling kumanta yan. Jam sa mga singer. Akala ko naubusan rin sa ng pork barrel, kaya magko-concert na lang para kumita. Ayan, nawala ka. Pero, ayan lang itong mga Lola Marites. Ayan. Ay, mga Lola, good morning. Good morning po. Tatlong lolang ko lakay. Tres Marias. Seryosong-seryoso. Seryosong-seryoso sila na nakatot. Ang cute ng radyo nila. Nakatutok silang tatlo. Sa pakikinig. Alam pangalan nyo, Lola? Berna Binaramelo po. Berna Cabiles? Si Nanay Berna. Ano po? Opo, Ramelo. Berna Ramelo. Ayan. Yung isang Lola, anong pangalan? Si Lola. Okay. Ito si Lola Marites. Ayan. Marites? Ano po? Diana. Wow, Diana. Ang ganda ng pangalan. Parang Princess Diana. Si Maricon. Alice Lacson po. Wow! Munti pa maging Alice Dixon Alice. Gaganda. Ito ang gaganda ng pangalan kontrabida ng pelikulang Pilipino, si Belia. Belia at ang masugid na tagapakinig ng radyo, si Nanay Berna. Ayan. Si Nanay Berna. Bakit? Ay, ba yung dating mayor dito? Hindi po. Berna. Ayan. Sherwin, bata ka aga-aga sandamukal yata ang mga mukha nito mga lola. Pasayahin mo nga sila. Bigyan mo sila ng tig 1,000 pesos, Sherwin. Ba naman? Ay, grabe si Lola. Pumapalakpak na agad. 1,000. Okay naman, di biglang yung pala yung gamot dun lang yun ang pampasaya. Lumakas na kay. Sumigla. Nabuhay ng dugo. Nakakita na nga isang libo kanina. Si Lola, ayan. Ano?
Pwede ba ako ng cellphone o kaya radyo na maliit? Gaya niya, no? Wala akong kalibangan sa bahay. Ako Ayan. Radyo daw. Ninong Sherwin, bigyan mo ng radyo. Ayan po, Lola. Ayan. Meron na ito, meron ka damdaming bayan. Mini component. Sherwin. Sherwin. Meron din kayo T-shirt, grocery, na yung magdabigas, T-shirt at syempre ang umbrella. Yes, Takay. Kaya pala malulungkot Merry Christmas po, Lola Berna. Kaya pala sila malulungkot eh. Oh. Thank you po talaga. Wala po ano man kaya sa lugar namin. Opo. Kaya pala sila Thank you. wala pong ano man na Lola. Babawi ko 1,000 nangungurot pa yun. Kaya pala sila malungkot, Sherwin, iisa yung radyo. Sabi, kanino kayo mapupunta yung radyo? Sa akin kaya. Diba, kaya irarapol ni Letap yun. Magkakaroon sila ng mini Christmas party. Ayan. Kahit na 104 days pa lang bago magpasko, may parapol na sila. Mini component yan ng damdaming bayan. Kasi siya pa Deo Makalma. Ayan. Ano na? Favorite ko po kayo, sir. I love you, Lola Berna. Ayan. Basta po damdamin bayan. Ayan. Number 1 ako. Number 1 kayo sa akin. Maraming salamat po. Love you, Lola Berna. Muama. Chup-chup. Iwan mo natin yung mga Lola dahil may isa pa akong trabaho, ha? Ito, ako, Lakay. Ayaw to bigil mangurot? Kurutin mo sa singit, Lola. Kurutin mo sa utong. Sinusod na niya talaga si Sherwin. Saan ka naman pupunta? Sumakay na sa mobile. Sugod bahay pala ito. Special delivery. Dahil may request sa atin kung si Senator Florante Rosales na ipakiabot doon kay Nanay Connie Cabrera, yung isang lola ng OFW na ang libangan na lamang magtahi para may kitain sila ng kanyang anak na PWD at magpagamot dahil sila pareho may sakit. Yung kanyang anak may mental health problem at tungang si Nanay Connie meron na mga sinasabing cancer doon sa kanyang panunaw. At nung napakinggan nga ni Salvador Lapid na yung kwento, nampig siya dahil una, immediately, nagpaabot siya ng additional na 5,000 nung pinaabot ko yung 5,000 na regalo mo, Lakay, sa akin, Nanay Connie. At ngayon naman, nagdagdag siya ng another 15,000 pesos sa special delivery natin ngayong umaga dito nga sa San Valley. Parang layo niya. Ano ba itong 15? Para malapit-lapit na ang ninong. Sherwin, ano ba itong 15,000 na bigyan ni Senator Lito-Lito, Lapid-Lapid? Katas ba ng flood control project ito? O katas ng Batang Quiapo? Ayan, may flood control project ba si Senator Lito-Lito? Batang Quiapo. Batang Quiapo. Katas daw ng Batang Quiapo ito, Lakay. Baka katas ng insertion ito. Yung kanyang extra income. Ayan. Nung napakinggan nga niya, Lakay, yung pagkakapunso natin doon sa kanya, kay Nanay Connie doon sa kanyang sitwasyon, talagang hindi na maawat itong Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Palaman ng kanyang pinagdadaanan at makabag sa kanyang sitwasyon. Kaya agad-agad na pinawagan tayo para ipaabot nga itong naturang tulong para nga dito kay Nanay Connie. Si Nanay Connie, nandiyan po ba? Magandang umaga. Ay, Nanay Connie. Nanay Connie. Special delivery. 15,000 pesos galing kay Senator Lito Lapid. Thank you po, Sir Deo Makalma. Ay, Lola. Kamusta po kayo? Umpisa ng bahay ko kasi mapapilma po ko ng mga kapitbahay kasi may-ari po ng lupa. Pero nasya na po ang yerong nabili ko. Wow. Nakabili na rin siya ng yero, Lakay. Dahil yung kanyang problema nga noon, asan yung yero niyo, Nanay? Nandito sa gilid yung kanyang nabiling yero, kaso pinahirapan sila na kayo ng permiso. Ayun yung yero. Baka bansakan bandang dulo. Baka bansakan akong Yero King dito. Nasa loob po ng bahay yung ibang yero kasi baka po nasawin. Oo, tama. Ito
dito lapid yung inyong pesa. Maraming salamat po sa Dio. Hindi po sa akin. Hindi ko alam po kung paano kita pasasalamatan dito. Nag-text po na ako sa Facebook pasasalamat sa iyo. Ganun po. Ang bala ko po, pupunta ako sa OWA kasi yung vaccine po hindi nila binigay sa akin. Nakulong po ako doon ang gira. Pag uuwi ko po ng Pilipinas, hindi man nila, kung wala na daw pong pera ang OWA, kasi sabi ko, idadagdag po sa pagpagawa ng bahay. Sige po, Lola. Tutulungan po kayo ni Ninong Sherwin, ilapit yan. I-follow up natin kay Secretary Hans Kakdak yan, Lola Connie. Talaga, salamat po talaga. At saka, ayan si Senator Lapid po, nagbigay ng... Salamat po, Sir Tito Lapid. Ayan, Kilala po kita. Ayan. Sige po, salamat sa kabutihan po ng mga puso ninyo. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Lola. Higit pa sa lahat. Lola. Kayo ng mahabang buhay katulad ko kasi ito na po ako. Lola, sabihin nyo, ayan. Maraming Lola Connie. Lola Connie. Sabihin nyo, maraming salamat, Senator Lito, Lapid, Marquez. Ayan. Sige, pasalamat maraming salamat po sa inyo talaga. Sige po, Lito Lapid Marquez. Lapid, sana manalo po kayong uli palagi. Ayan. Binatuan po kita. Ayan. Tawagan mo rin sa nakita po nila po yung kalagayan ko po. Lola, ayan. Talaga pong wala na po akong pag-asang ma-repair pa po itong bahay ko. Lola. Sa pamamagitan po ninyo, alam kong matatapos pong ma-repair at tulog po ako ng mahimbing kasi natutulog pa kami nakapayong. Ayan, Lola. Ayan. Parang si Elvira, nagpunta rito sa amin. Si Nanay Elvira Mirasol ng Taytay ay binangonan. Binangonan Rizal Lakay. Ayan, hayaan mo Lola Connie Cabrera. Ayan, manawagan tayo sa inyong congressman dyan. Yung may pa-concert. Ayan, Brian Yamsuan ang pangalan po nung congressman. Ayan, nasana yung bahagi ng kanyang kikitain sa concert. Ayan, tulungan po kayo. Ayan, tulungan po kayo dyan, Lola, sa sa inyong barangay, dyan sa bahay ninyo. Ayan. Tawagan niyo po si Congressman Brian Yamsuan. Sige po, Lola. Sir, opo. Congressman Brian Yamsuan. Lola, sabihin niyo. Manawagan po kayo. Kandidato po siya. Lola. Kami natulungan niya, pero binutuan natin. Bicolano po siya. Sige po, sir. Ayan. Pero si Tambunti ang binoto ninyo. Ayan. Okay, Lola, biro lang po. Thank you po, Okay, Lola. Maingat po kayo. Teka muna, Sherwin. Baka may 1,000 ka ba dyan? Bigyan mo ng pangkape si Lola. Si Lola, bigyan po ng 1,000. Dagdag mo. Dadagdagan pa natin na another 1,000 lakay para kay Lola. Yan. May dagdag pa sa 1,000. Ayan. 15,000 all in all. Yung hawak na cash. Singirin mo kay Senator Lapid yan. Tumulong na kaya nakinig doon sa panawagan natin. Sa mga tumulong kagaya ni Senator Lito Lapid, tayo lubos na nagpapasalamat dahil nakikita nila yung kondisyon at pangangailangan ng mga kababayan natin na napagdamutan ng mga ilang nakinabang at gumamit doon sa mga pondo na dapat nakakarating sa ating mga kababayan. Ito yung maging eye-opener para sa lahat na huwag natin silang nakawan, huwag natin silang alisan ang kanilang kinabukasan. Aris number 6, Sherwin Batal Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Paingyabot. Ayan. Maraming salamat, Sherwin Alfaro, at kay Lola Connie Cabrera, at kay Senator Lito Lapid Marquez. Ayan. Kasi nasa Paranaque. Ayan. Diba taga dyan si Melanie Marquez? Ayan. Hindi ko sure. Taga Paranaque ba? Taga BF ang mga yan. Ay, nako talaga, aling felicidad. Ang daming problema at para po sa mga magrarally dyan sa EDSA ngayon at bukas at sa September 21. Ayan, chill lang po tayo, ha? Ayan.
Sabi ng iba rito, mukhang mali ang pinupuntahan itong mga magrarally sa EDSA. Dapat doon sa bahay na mga... Sumusugod lang kayong iba kung bahay ng mga kontraktor at saka mga kung DPWH officials na involved sa mega flood control anomaly, scandal. Baka iba na ang mangyari doon. Ayan. Basta chill-chill lang. Makalma lamang po tayo. Magandang umaga po mga kababayan. Andito po ulit si Deo Makalma sa DZRH at may exciting akong balita para po sa inyo. Ngayong 50th anniversary ng Mega, may Mega Milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama dyan ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya ₱1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at James Coffee Products. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-chat o i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DZRH, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Ako po si Deo Makalma, nagsasabing sali na sa Mega Milyonaryo Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025. Per DOH FDA CFRR permit number 1573, series of 2024. Daming Bayan. Oras, Sister L. It's 9:17. Nakikinig sila ngayon. Aba, sina very worshipful Kuya General Dani Mangila. Aba, sabi niya from watching Damdamin Bayan from Naga. Ayan. Diyos maray Naga po. Naga Translation 2025 with Kuyang Albert Tan and Kuyang Dani Mangila. Ayan. Para sa Peña Francia yata ito, yes, Sister Lakay, L. kasi mamaya yata yung translasyon ng Our Lady of Peña Francia. Mamaya ba ngayon? Ay, hindi. 13, Lakay. 13 ba? Kung 13 ay bukas. Ayan. Oo nga pala. Kumbaga, bisperas. Ayan. Yes, andyan sina Musursiful General Tom Rentoy. Ayan. Mga namamanata, Lakay. Yes. Sa lahat ng mga brethren na namamanata sa Peña Francia. Ayan. Ingat po kayo. Ayan. At sa inyong panalangin, isama po na sana matapos na ang korupsyon. Yes. Ayan. Matapos na at maparusahan ang dapat maparusahan. Pero Lakay, batiin natin ang happy birthday. Pinapabati din ni Boss Jomay Parroco. Sino? Si DAR Secretary Conrado Estrella III. Happy birthday po, Sek. Si Apo Condreng. Yes, birthday niya, Lakay. Apo Condreng, ay madi ka mo takwa. Takal mo din nagpaparamdam apaw. Aglimlim mang kamot. Kung na mo Japan. Tahimik ba, Lakay? Aglimlim mang isuna. At may pinapabati pa si Boss Jomay Parroco, Lakay. Batiin natin si Father Bon Comagon ng parish. Siya ay parish priest ng Our Lady of Mediatrix Carmelite Chapel sa Lipa, Batangas, Lakay. Siya ay avid listener ng DZRH. Nagpupunta pala dun si Boss Jomay pag first Saturday of the month, Lakay. Para sa kanyang pilgrimage. Ayan, pati yata si Kong Sek Dong Mendoza nagpupunta rin dyan, deboto rin dyan Ayan, punta ka ba, Noble Sir, sa Peña Francia? Ayan, at ganoon din sina Kuyang Rodan Deliso, ayan, Manding Bahakan, at Kuyang Hill de la Cruz, at Kuyang Tony Lara. Happy birthday din kay, nako, ito itong mga taga BIR talaga. Kumusta po ba ang koleksyon? Bati mo nga uli yung aming ang iyong kababayan. Ayan, nag-birthday, di nagpaparamdam. Si Apo Commissioner Billy Dulay. Ayan, yung former BIR Commissioner. Ayan. Wala bang paramdam? Binabati ni Apo Secretary Bebot Bello at saka si Sec Alcusi. Ayan, the billionaire. Ayan. At siyempre si mga sip-sip din sa customs. Tapos na ang birthday niya. Ba't na binabati pa?
itong mga members ng Assembly of Customs Travelers, ayan, pakibati ng aming Commissioner Ariel Nepomuceno ng happy birthday dahil Friday ngayon. Ba't may ribbon cutting pa ba? Ala na ribbon cutting ngayon. Ayan, mula kay Kuya Bian Rubio at former commissioner, ayan, Glenn Agudo. At happy, eto si Kapitan, eto may birthday ngayon. Kapitan Els Bartolome ng Tarlac. Nga pala, si Els Bartolome. Happy birthday. Tsaka si Ma'am Mercy ng ating MBC Sales Lakay. Mercy Magno. Yes, ay birthday din daw niya ngayon. Ayan. At happy... traffic pala, MBC Traffic Lakay. Ayan, binabati ni si Ateng Brenda D. Ayan, Ateng Brenda D, happy birthday mula kay Johan at Kuya Orly. At happy birthday din kay Noble Arman Alcala, kay June Alcantara ng Doris Restaurant sa Veterans Golf, Colonel Art Brual Jr. ng Magilas Class 2000 ng PNPA, at si Mista Boy Suplico ng Sandigan 82. Ba, Mista, happy birthday! At kay Lola Ernesta D. Ayan, happy birthday po sa inyo. Sana'y pagpalain kayo ni Lord. We have more blessing and good health. Ba't ayaw? Ayaw. Shout out kay Sir Aman Tosino, nanonood to. Hindi ko nabati simula pa ng isang araw, nagme-message sa akin. Hi Sir Aman, magandang umaga sa iyo diyan sa Alaay, Batangas. Alaay, good morning Chairman Felix Reyes. Sandali lamang, ha? Ba't ayaw to het? Ano nangyari? Ayaw na gumana. Ayaw gumana itong stinger ko rito. Nasasabotage sila kayo. Take 2. Ayun. Alam mo natin ang latest mula kay sino ba? Ha? Si Manang Milky muna lakay. Si Milky muna. O sige, anong sabi ni Manang Milky? Binuong Independent Commission for Infrastructure, ICI, kulang ng ngipin. Senado at Kamara dapat hayaan nasa ICI ang investigasyon ayon kay Congresswoman Delilah De Lima. Kulang ba ng ngipin? Ayan. Pangil lakay, pangil. Kulang ng pangil? Ayan. Di ba may subpoena power yan? Wala bang contempt power yan? Aris number 12, Milky Regular, please come in. Manang Milky. Milky. Naputol din daw yung linya lakay. Ayan. Daming Ano bang linya natin dyan? Yan ang sinasabi ko sa loob ng ilang dekada po mga ateng, ha? Sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Naku, Boso si Paul Boy Gabyonsa, kailangan mo ito, ha? Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, ha? Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag nagkakaedad na po tayo. Kaya mga kuyang, mga ating, mahalaga-alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Aba, si Senator Ping Lacson, Sister L, abay sinabi na hindi raw credible witness si Engineer Bryce Hernandez. Bakit? Baka sabi niya, sangkot na yan sa korupsyon kung sinong pinagtuturo na ngayon. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, walang credibility si dating Bulacan First Engineering District Office OIC District Engineer Bryce Hernandez. Ito ang deklarasyon ni Senator Panfilo Ting Lacson na siyang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga testimonya ni Hernandez dahil mahirap paniwalaan ang sinasabi nito na siya ay isinasama lamang ng kanyang boss na si Henry Alcantara dahil umabot sa bilyones ang sarili niyang transaksyon from cash to chips at chips to cash sa mga kasino sa nakalipas na 3 taon. Hiwalay ito sa sariling transaksyon ni Alcantara na umabot din sa bilyong piso.
Tanong ni Lacson kay Hernandez, saan galing ang ganito kalaki na pera? Narito si Senador Ping Lacson. Hindi siya credible. That's my opinion based on what I know about him. Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na bilyon? Saan galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sarili taya si Alcantara. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, ano? Hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan galing yun? Ang bahagi ng pahayag ni Senador Ping Lacson at Mayor Elaine, malilipat muli ang kulungan ni Engineer Hernandez pagdating ng araw ng Huwebes. Dahil ikukonsulta daw niya kay Senate President Tito Soto at abisuhan din sina Senate Minority Leader Alan Cayetano at Senador Rodante Marcoleta na pagkatapos ng kanilang hearing sa September 18 ng umaga, pagkatapos ng hearing nila sa araw na ito ay hindi na siya dadalhin sa anumang kulungan sa labas ng Senado, either Pasay City Jail o PNP Custodial Center, kundi dito na at sa Senado mismo siya ikukulong si Engineer Bryce Hernandez. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Ayan, tama lang dyan sa mas safe dyan sa Senado. Ayan, baka biglang magkarayo sa City Jail eh. Baka biglang makadyot yan, di na makakanta. Ayan. Happy birthday Lola Ernesta D ng Marinduque. Ayan. At report mo lang kay Manang Milky. Ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI, kulang ng ngipin. Senado at Kamara dapat daw hayaan na sa ICI ang investigasyon. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El at Lakay, nakukulangan si House Deputy Minority Leader Leila de Lima sa ibibigay na kapangyarihan sa binuo ni Pangulong Bongbong Marcos na Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay de Lima, agad niyang binasa ang nilalaman ng EO 94 at nahihinaan umano siya sa maging kapangyarihan ng komisyon. Ilan sa puna ni de Lima, balewala ang contempt power at taglay lamang nito ang subpoena power. Walang probisyon na mag-oobliga sa AMLAC o Anti-Money Laundering Council para mabusisi kung nailabas na ba ng bansa ang mga kinikwestyong pondo at iba pa. Gate de Lima, mas magiging malakas ang paghabol at pagpapanagot sa masangkot sa flood control project anomaly kung merong batas na pagtitibayin sa halip na isang executive order lamang ng Malacanang. Muli ginit de Lima na mas mainam na maisabatas ang kanilang House Bill 4453 para sa Independent Commission na may mas malawak, malinaw na mandato kasama na ang contempt at subpoena powers. Narito si House Deputy Minority Leader Leila de Lima ng Mamamayang Party List. Pagamat na-appreciate natin na may ganyang EO, pero kailangan pa ho yung meron talagang batas na mag-recreate ng mas makapangyarihan, mas malawak na mandato na isang independent commission. At gusto ko rin pong ulitin na sana po yung Kongreso, both houses of Congress, the House of Representatives, tsaka yung Senado, na in their ongoing investigation, yung House, yung Infracom, yung Senate, yung Blue Ribbon, sana maisipan na nila to give way dyan sa Independent Commission, dyan sa as created by EO number 94, at kung maisabatas na po at umaasa kami na maisabatas na po yung bill namin, ay to give way to them. Dahil para maiwasan na yung mga issues of credibility, yung issues ng conflict of interest, lalo na may mga pinangalanan na. Hindi ko po sila hinuhusgahan, hindi ko po sinasabi na guilty sila. Pero the very fact na mga nababanggit ang mga pangalan ng ilan-ilan na mga miyembro ng House at ng Senado, paano po maniniwala ang publiko sa mga magiging findings and recommendations ng dalawang committee na yan?
Samantala, dahil may binuo ng komisyon ng Pangulo, makabubuting itigil na daw ng Senado at Kamara ang kanilang investigasyon. Anya, may ilang kongresista at senador na kasi ang naidadawit. Baka mahirap daw paniwalaan ng publiko kung patas ba at totoo ang resulta ng mga investigasyon. Ako si Neil Creguna, gulat para sa DCRH, una sa Pinas, una sa Pilipino. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Maraming salamat, Manang Milky. Nadidistract ako eh. Bakit? Habang nagre-report si Manang Milky, may sobrang mahinang music ko naririnig. Delilah. Ay, Congresswoman Delilah, good morning. Active na active ang Congresswoman Delilah sa Kongreso ngayon. Si Manay Leila. Yes, keep it on Manay. Go, go, go. Pero happy 50th anniversary muna kay Bossing Nilo Atienza ng Batangas. Golden boy na. Ayan. At si Ma'am Agnes Mariano, ayan, mula kay Archie Ladores. Samantala, NCRP walang nakitang indikasyon na sandali lamang Chairman na Felix Reyes. Ayan. Sino ba ang panalo ng Grand Lotto ngayon, ha? NCRP walang nakitang indikasyon na sisiglab ang Nepal o Indonesia-like protest sa Metro Manila kaugnay sa flood control scandal. Giselle Ricafort, please come in. Miss Giselle. Lakay, wala nga raw nakikitang indikasyon ng NCRPO na mauuwi sa Nepal o Indonesia-like protest sa mga pagkilos sa Metro Manila kaugnay ng flood control scandal. Sabi sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nananatiling normal at mapayapa ang sitwasyon sa rehiyon. Bagamat walang namomonitor na senyales, palagi anyang nakahanda ang hanay sa anumang posibleng pangyayari o kaganapan. Idiniin ni Asilo na tungkulin nilang protektahan ang mga komunidad at mayroon silang sapat na tauhan, kagamitan at mga sistema upang agad at epektibong makaresponde kung kinakailangan. Nang tanungin kung sinanay o inihanda ang mga tauhan sa mass protest na kagaya sa Nepal at Indonesia, sinabi ng spokesperson na hindi sila nagpo-focus sa mga walang batayang senaryo kundi sa aktual na sitwasyon. Pero patuloy anya nilang pinalalakas ang kanilang intelligence operation upang masigurong hindi mangyayari ang ganitong mga insidente sa capital region. Ngayon namang Black Friday protest, sinabi ni Asilo na nag-deploy sila ng sapat na puwersa para siguruhin ang kaayusan at seguridad sa mga pagdarausan ng aktibidad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Tanim ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay ba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon. Habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-ed sa 3, kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Tama kaya na, Kuya Jess. Chairman Felix Reyes ng PCSO. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga rin, kasamang Deo, at sa iyong kasamang kay Binibining Ile. At sa iyong napakaraming nakikinig at nanonood sa iyong sikat na palatuntunan. Ganun ba? Kaya lang Good morning, Chairman. Nanalo na ba kami sa loto? sabi ni Chairman, paano kayo mananalo? Di naman kayo tumatay. Hindi, tumatay ako linggo-linggo. Tumaya ka ba? Oo naman. Ako hindi kasi ako marunong tumaya. Basta lucky pick ako, nagsawa na ako sa kapipili ng numero. Ayan. Pero Chairman Felix Reyes, sir, ayan, bilang isa po sa mga nominees sa pagiging ombudsman,
may petition po sa inyo, hindi daw po yata kayo makakuha ng parang si Sec Boyeng Remulla. Hindi yata kayo nakakuha na ba kayo ng clearance sa Ombudsman na Chairman Felix Reyes, sir? Yun nga po, isa po ako sa aplikante na tinukoy po ng yung pong PIO ng Supreme Court na sa kasalukuyan ay wala pa pong ombudsman clearance. Dahil nga po noong buwan po ng Mayo ay may nag-file po sa amin sa PCSO. Pero yun naman po ay mga reklamo na may kinalaman po sa operational matters, samantalang ako naman po ay chairperson na ang akin naman pong trabaho ay may kinalaman sa policy making. Kaya ang akin pong panawagan ay dahil naman nga po ako po'y wala pong kinalaman doon, nag-file na po ako ng motion to drop me as party respondent at yun naman pong aming kaso ay submitted na rin po for resolution. Ang akin pong panawagan, in the interest of fairness and transparency, sana po, kami po ni SOJ, na wala pa nga po kaming clearance, kung ang amin pong kaso ay talagang submitted na for resolution, siguro naman po ay nararapat na ito po ay pagdesisyonan. Sabi ko nga po, kung kami po ay exonerate, di gawin po. Kung kami naman po ay i-refer po sa preliminary investigation. Para naman po sa gayon, sapagkat natapos na po kaming magkaroon ng psychological assessment, na interview na po kami ng JBC, baka hindi po natin alam, baka naman po isa o pareho kami ni SOJ ang isa sa mga nagugustuhan ng JBC. Ganon din po ang ating Pangulo na marahil ay sinusubaybayan po nito pong procedure nga po o proseso ng pagpili ng susunod na ombudsman. Siyempre po, hindi po natin matatawaran ang kwalifikasyon po ni SOJ. Ako naman po ay meron din pong aking kwalifikasyon. Kaya po, nandun po ang aking po mga kasamahan sa Retired Association of Retired Judges. Ganun din po yung aking pong dating kasamahan sa Philippine Judges Association na nananawagan na sana po ay i-resolve yung pong aming dalawang kaso ni SOJ, lalong higit po kung ito po ay pareho ng submitted for resolution. Yung po sa akin po, submitted na po for resolution. Ayan, Chairman Felix Reyes, sir. Ayan, kung halimbawa kayo ay pala rin, alam po nyo, grabe ang issue ngayon sa korupsyon, lalo sa flood control project scandal. Kung halimbawa ikaw ang nasa position ombudsman, ano ang gagawin mo rito, Chairman Felix Reyes, sir? Sa gitna po ng napakarami pong kontrobersyang ito, kagaya na nga po ng flood control, sana po ay atin ang aralin. Yung po tinatawag pong pre-indictment plea bargain. Nasa ganun po ay yung pong mga hindi naman po masyadong malaki ang kasalanan, ay atin na pong magamit po kahit po doon po sa case build-up pa lang. Kasi ang nangyayari po sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila, pero na-file na po sila ng kaso. Yun nga po, they can enter into a lesser, guilty to a lesser offense, o pwede rin po silang i-discharge as a state witness, pero matagal pa ho yun pagka nakasuhan na. Ang akin po sana, bigyan po natin ng higit pang kapangyarihan ang ombudsman sa pag-iimbestiga, para po nasa case build pa lang, pipiliin na ho nila. Yan hong mga empleyado halimbawa, na mayroon ng mga kinalaman. Halimbawa po sila, alam naman natin sila ay hindi principal, kundi accessory lamang o accomplice. Pero siyempre, may mga kondisyon yun. Halimbawa, kung sila may nanakaw nga ho sa kaban ng bayan, ito ay kanilang isosole. At siyempre, nandun yung kanilang commitment na sila ay magbibigay ng mga mahalagang dokumento, mahalagang salaysay, para naman ho yung mga principal ay talaga hong ating mapanagot sa kanila hong mga ginawang pagnanakaw sa atin ng gobyerno. Mahalaga ho yung pre-indictment plea bargain. Maaga pa lang ho, makikipag-usap na tayo sa kanila na sa ganun ho, sila ay magamit natin sa case build up pa lang ho. Para pag na-file ho ang kaso, talagang malakas ho ang kaso natin laban ho sa mga principal. Kala ko, diretso na sa kulungan naman. Chairman Felix Reyes, sir, ayan, bilang judge, dating judge, so yan ang nakita niyong solusyon para mapabilis ang paglilitis, pag-usig dito sa mga involved sa scandal na ito. Opo, at nang sa ganun din po ay mabilis din po natin na maipabalik yung pong mga kanilang ninakaw. Sapagkat sa ating pong matatandaan, yung pong
speed up na yun po yata almost 10 billion ang nanakaw, wala ho na pabalik. Pero dito ho, mas malaki ho ito. Dapat to at this early stage, madali ho nating makukumbinsi. Yan ho mga hindi naman ho malakihan ang kanilang pananagutan na maibalik nila ang kanilang nanakaw at makipagtulungan sa pamahalaan, lalo higit nga ho sa ombudsman sa pagpapat. Thank you and good morning. Salamat po. Maraming salamat. Mahabigan na PCSO Chairman Felix Reyes, isa po sa aplikante sa pagiging ombudsman. Daming Alam mo, Lakay, nakalimutan ko itanong kay Judge Felix Reyes Alin? Kung kunyari lang naman, ipagpalagay natin, senador, congressman, ang mapapatunayan na may sala, sasantuhin ba? May sasantuhin ba o wala? Pag naging ombudsman siya. Diba? Balik kasi si Chairman. Balik nga natin si Chairman. Hindi ko na itanong eh. Ikaw, hinihintay kong tanongin mo eh. Magtanong ka bigla kang inubo kasi. Kasi Lakay, ito namang kape na to, nakakaasar, malamig na. Ang lamig kasi dito. Kasi padideliver nga ni Kuya Jong Francisco ng coffee drop. Oras, Sister L. It's 9:49. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Pagmimina sa Dupac sa Del Norte, Nueva Vizcaya, kinundinan ng Diocese of Bayombong. Grace. Ako, yung mga minahan na yan, Lakay. Ay talaga. Yan ang nagiging cause din ng yung mga baha-baha. Yes, oo. Gracia Vera Sansano, please come in. Grace. Lakay Deo, nangunguna ang simbahang Katoliko, ang Diocese of Bayombong sa pagkondena at pagsutol sa plano na pag-ooperate ng isang mining company, ang Rugal Mining Company, kung saan planong mag-operate dito sa bayan ng Dupac. Kaninang umaga, inimpisahan ito na tinawag nilang pagbibigay ng pagpupugay sa Panginoon para nga ihandog ang anumang activities ngayong araw. Pinangunahan ito ng Diocese of Bayombong sa pamumuno ni Bishop Elmer Mangunay. Kanina ay nagkaroon din ng walk for this peace rally at nagkaroon ng forum, public consultation, kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang sektor. Pangunahing humarap ang Sangguniang Bayan at ang LGU ng Dupac del Norte sa pamumuno ng kanilang mayor at ng vice mayor at ng Sanggunian. Bagamat isinusulong dito na ang Nueva Vizcaya ay maging ito ang tinatawag nilang pinakang haven for reserve ng mga tubig, ay malungkot naman dahil may mga ilan na nagsusulong at gusto na magkaroon ng mining operation dito. Kanina, nagharap pa si Bishop Elmer at yung pinakang coordinator nitong Rugal Mining. Pero, ngayong umaga, nagpapatuloy yung pagbibigay ng iba't ibang mga opinyon hinggil nga dito sa plano na exploration o pagtingin kung tama at mag-operate. Bagamat binanggit ng Sangguniang Bayan na may permit na ito inilabas galing sa DNR at ng MGB. Ngayong umaga, hahanapin natin ang mga pinatawan ng DNR at MGB hinggil sa usapin na ito. So yan muna, Lakay Deo, ang ating update mula rito sa Dupac del Norte, sa Nueva Vizcaya. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Daming bayan. Balikan natin ang iba pang report. Okay na, Lakay. Okay na ba? Teka muna, ito birthday din. Aba na pala magbe-birthday dito sa Manila Broadcasting Company. Sino yung mga yan, Lakay? Abay, batiin natin ito, baka magparamdam. Ayan, bukod kay Mercy Magno, birthday din pala ni Alan Amigo. Ayan, si Alejandro Madrona. Aba, ano niya yung controversial na congressman ng Romblon?
Kaapelyido lang daw Lakay. Ganun ba na meron ding flood control project. Ayan, Jolie Babista, ayan, Gerard Mucha, si Jan Daral Kalikdan, at si Cedric Reyes at Nicomedes Limpahan. Ayan, happy birthday. At alam mo Lakay, sabi ni Ate Dulce, batiin mo naman daw siya dahil ang ating pantry ay may malakas na TV. At napapanood nila tayo dyan sa may pantry. Sabi niya, hindi nyo naman ako binabati. Sabi ko, ilibre mo muna ako ng pagkain. Babatiin kita. Ate Dulce, yan nanonood. Ate Dulce, aking Perdigones. Perdigones nila Today it's Friday. Yes. It's Friday. Perdigones na may chicharon. Sarap. Ako, miss ko yung chicharon ni Kong Ador Pleito. Ayan, Kong Ador, kumusta ka na Kong Ador Pleito? Ayan. Kong, chicharon naman dyan. Ganda umaga po. Ayan. Good morning po. Magbabatiin niya at masama masama bang mabiruin to? Tinutotoo niyan. Ay, ganun ba? Okay lang naman. Happy birthday kay Jolene Urbano Spearman. At pagbati mo, nanonood sila sa LA. LA ba o Nevada? Ayan. Hello po. At mula kina Kera, Sam Spearman, Mar and Ani Urbano. Eto, Lakay, from Rotary International District 38110, mula kay Governor Lilian Lai de la Cruz. Pakigreet daw ang kanyang hubby, Lakay, si Worshipful Brother June de la Cruz ng, ano yung DML 346, Lakay? Pangalan ng lodge yan. Ayan. At happy 38th wedding anniversary daw sa kanila. Ayan. At congrats kay Dean Amado Valdez. Dean, ayan, ang dami-dami namang tao dun sa launch ng libro mo kahapon. Di ko tuloy napapirmahan yung aking book. Ayan. Ayun sa may Conrad. Yes. Sabay kasi sa meeting ng Rotary Club of Manila. Ayan. Dami-daming tao. Ayan. Anyway, Dean Amado Valdez, may utang ka, ha? Ayan. Di mo na pirmahan yung aking librong binili. 600 yan. Ay, pero Lakay, yung shoutout pala natin kanina na pinabati, sila din pala ang nagbigay ng kalendaryo natin. Ito, yung sa Lud M. Alyari at El Cid, ayan. Sa kanila pala yung galing. Ganun ba? Ano pangalan? Ay, itong si Sir June de la Cruz, Worshipful Brother June de la Cruz. Ayan. Si Sheriff siya. Si Aishat di Sheriff. Sa'yo pala to galing kuya nga. Ayan. Sa kanila daw yan, Lakay. Si Aishat di Sheriff pala ito Ayan. Tsaka partner natin sa Operation Tulong kasi sila, Lakay. Magdala ka ulit next year. Ayan. Sa New Year. At yung saan ba nabibili daw itong libro mo, Dean Amado Valdez, na They Will Be in Heaven Before the Devil Knows. Ayan. Okay. At sabi ni Right Worshipful Ruel Rivera, ayan, akala ko ayaw mong bitawan si Bryce Hernandez sa City Jail sa BJMP. Ayan. Good morning, Right Worshipful Sir. Ayan, kumusta ka na dyan? At si Kuyang Jimmy Ocampo, pakibati rin si Governor Lai de la Cruz ng Rotary Club District number 3810. At ito yan na yung binati ko, Lakay. Binati mo na pala ito. Ayan. Okay nga, Rud. At siyempre, binabati natin ang anniversary pala ng Toyota Alabang. Di ka nagsasabi, Bossing Cesar Lee. Anniversary? 37th anniversary ng Toyota Alabang sa Sabado, September 13. Happy anniversary. Magpaparaffle naman ito ang Toyota Fortuner. Ayan. Sure ka, Ayan. Happy anniversary, Bossing. Happy anniversary po kay Boss Cesar Lee. Advance happy birthday. Ayan. Lapit na ang birthday niyan, ha? Talaga, ilang taon na siya, Lakay? Matanda lang to ng 1 year kay Presidente. Gusto ko yung matanda lang.
Akala ko sasabihin mo matanda na to. Matanda lang to ng isang taong kay Presidente Bonget Ayan. Hindi halata 69 na siya ngayon sa December 19. Ayan. Ang tagal pa. Ikaw talaga lang. Kaya nga advance Kakasar. Kala ko naman September. Your business is our business. At sa ating balitang negosyo, Converge ICT target maging TechCo sa tulong ng bagong Chief Technology Officer. Kung sino yan, alamin natin sa balitang negosyo mula kay Sofia Gans. Sofia. Malaki ang tiwala ng Converge ICT sa bago nitong Chief Technology Officer. Sa pagkatalaga sa bagong role, target ng 36 anyos na si Paulo Martin Santos na pangunahan ng iba't ibang technology initiatives, particular sa enterprise at global business. Sa kanyang dating posisyon, pinalakas si Santos ang operasyon ng Converge gamit ang artificial intelligence at automated troubleshooting na nagresulta sa tremendous efficiencies ayon sa telco. Ngayon naman, inaasahang magfo-focus si Santos sa panibagong teknolohiya na maaaring maging game changer para sa broadband services at tech initiatives ng Converge. Ito umano ang magtatawid sa Converge mula sa pagiging telco patungong TechCo o technology company na kadalasang mas valuable para sa investors. Bago sa Converge, naging mahalaga rin si Santos sa Union Bank at naging isa sa mga nag-conceptualize ng 5G-enabled bank on wheels. Bukod dito, founder rin si Santos ng Wi-Fi Nation PH, isang startup na nag-aalok ng solusyon sa wireless connectivity na kalaunan ay kinuha ng Smart Communications. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 59 pesos and 19 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans, sa iyong balitang Your business is our business. Oy, teka, may pahabol pang pagbati na happy birthday kay Kabagis Houdini Vidad, taga BIR Revenue District Office number 13, Tuguegarao City. Ayan, pagbati mo na Kuya Tony Lara ng Lasama, Cagayan. Oy, apo kondring Secretary Estrella, naragsaga pa nagkasangay apo. Ayan. Talagang nagparamdam Ayan. Nagbayagan. Ayan. Ano yun, Lakay? Ang tagal na. Ang bayag, ayan. Baka isipin mo, masama yun. Baka isipin mo, bayag testicle. Ayan. Balls. Ayan. Yung bayag sa amin sa Ilocos. Ang tagal. Ayan. Okay. Nagbayag mo ten, apo. Ayan. Madaling tandaan. Ha? Madaling tandaan. Oh, yan. Pag ganyan, madaling matandaan yan And it's just about Tanggaritsa Friday. Ayan, chill-chill lang po tayo mga kuya, mga ating. Tagal pala swelde yung mga naghihintay dyan. Hoy, sa Lunes pa. Magtipid muna kayo. At yung mga magraral sa EDSA, ayan, chill-chill lang. Chill-chill lang. Ready na ang 2,000 na ng pulis ay i-deploy dyan. Ayan, hindi po ngayon yan. At bukas. Ang dinidiyan na ni PNP Chief Nartates, hindi yan Freedom Park, ang EDSA Shrine. Ayan. Pwede bang ano na lang? Parang ganito. Ha? Silent. Paano na tayo? Overtime na tayo. Overtime na ba? Oo. Si boss. Gatay sa labas. At yan na po mahabi ng kaban natin palatuntunan Damdaming Bayan. Ingat-ingat po. Ako po si Dayo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. At naragsang ka pa nagkasangay Apo Presidente Bonget. Ayan. Happy 68 birthday. Hoy, bukas, abangan nyo Spotlight. Samahan nyo ako sa programa ko. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Press yung tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binaohan. Bye-bye. Ingat. Diyos ti Agngina, Diyos ti Kumuyog. This time
sa loob ng